Basahin po natin yung tanong. So make sure na iintindihin yung question para alam kung ano yung pakikinggan sa audio. So sabi dyan, 이 기차는 어디에서 출발합니까? So E is this, 기차 meaning train, 어디에서. 어디 is where, merong eso, ibig sabihin from. So from where? 출발합니까? So 출발하다, ibig sabihin to depart. Naka-formal interrogative form lang. So saan daw magde-depart itong train na ito? Where will this train depart from? So pakinggan po natin yung audio, makinig po mabuti, and alamin kung saan manggagaling yung train. Play ko na po yung audio. 마키닉 마부대. 1번. 이 기차는 어디에서 출발합니까? 우리 열차는 6시 57분에 서울역을 출발해 대전역까지 가는 KTX 233호 열차입니다. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. Okay, so isa pa, makinig po mabuti. 우리 열차는 6시 57분에 서울역을 출발해 대전역까지 가는 KTX 233호 열차입니다. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. Okay, so malinaw po dun sa audio, binanggit yung station and yung term na 출발해. So kung napakinggan mo yun mabuti, masasagutan mo po ito. Kahit ang haba-haba pa yung sinabi dun sa audio. So kung hindi talaga naintindihan, ito po yung sinabi. 우리 열차는 6시 57분에 서울역을 출발해 대전역까지 가는 KTX 233호 열차입니다. 가지고 계신 승차권을 확인해 주시기 바랍니다. So hanapin mo na yung 출발. So, kung napakinggan mo yan, andun na yung sagot na hinahanap mo. So the correct answer is Souryo. Souryo. So dalawang city lang naman yung nabanggit dyan. Souryo, saka yung Daejeonyeok. So dalawa lang yan pagpipilian mo. X na yung dalawa. Pero, again, si 출발하다 nakadikit dun kay Souryo. Meaning magde-depart siya from Seoul. Si Daejeonyeok, ang nakadikit sa kanya is si Kaji, meaning to, hanggang. So ibig sabihin, si Daejeonyeok yung destination. So hindi siya yung pagde-departan or aalisan nung train na tinutukoy nila. The correct answer is number 4, Souryo. So translate na rin natin ito mabilis para madagdagan yung vocabulary po nito. So sabi dyan, itong train na ito ay magde-depart ng Seoul Station ng 6 o'clock 57. So 6:57. Itong train ay KTX number 233 pupunta sa Daejeon Station. Sabi pa dyan, please check yung boarding ticket na meron ka o na dala-dala mo. So yun po ang ibig sabihin. So again, correct answer is number 4. Dito tayo, number 2. So basahin muna natin. Sabi dyan, 목적지까지 비행 시간은 얼마나 됩니까? 목적지. So 목적지, ibig sabihin po niyan is destination. Destination. May kaji, so to, hanggang, until. 비행 시간, so 비행 is flight. Yung sigan is time. So flight time. So yung oras ng paglipad, merong topic particle, 얼마나 됩니까? So ibig sabihin lang po niyan is how long. So yung tanong dyan is gaano daw katagal yung flight time papuntang destination. So pakinggan mo ngayon yung oras na babanggitin sa audio. Pakinggan mo rin kung saan babanggitin yan si 목적지.
malamang malapit yan sa sagot na hinahanap po ninyo. So makinig pong mabuti. 2번. 목적지까지 비행 시간은 얼마나 됩니까? 이 비행기는 하노이에서 인천까지 가는 한국항공 754편입니다. 목적지인 인천공항까지 약 4시간 20분 걸릴 것으로 예상됩니다. Okay, so isa pa, makinig pong mabuti. 2번. 목적지까지 비행 시간은 얼마나 됩니까? 이 비행기는 하노이에서 인천까지 가는 한국항공 754편입니다. 목적지인 인천공항까지 약 4시간 20분 걸릴 것으로 예상됩니다. Okay, so ngayon, sagutan na po natin siya. So meron pong binanggit na oras po doon. So kung narinig mo siya ng mabuti, pwede mo po itong sagutan. So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. 이 비행기는 하노이에서 인천까지 가는 한국항공 754편입니다. 목적지인 인천공항까지 약 4시간 20분 걸릴 것으로 예상됩니다. Alin kaya dyan yung may kinalaman sa oras? So of course, sabi dyan, ine-expect daw na magte-take ng approximately 4 hours and 20 minutes hanggang destination na Incheon Airport. So kahit yung pangalawang sentence lang po yung narinig mo and naintindihan, pwede po yung sagutan. So the correct answer is 4 hours 20 minutes. 4시간 20분. That's the correct answer. Translate na rin natin to, mabilis lang. So this flight is from Hanoi to Incheon with flight number 754. Yun po ibig sabihin niya. Expected that it will arrive approximately 4 hours 20 minutes to our destination, Incheon Airport. So yun po ang translation niya. So dito naman po tayo sa number 3. Yung instruction is 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So listen to the following and please select the correct answer to the question. Makinig mabuti, piliin yung tamang sagot sa tanong. So ipi-play ko na po yung audio. 3번. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 회사에서 기차역까지 어떻게 가요? 1. 회사가 집에서 멀어요. 2. 기차역에서 버스를 탔어요. 3. 지하철 2호선을 타고 가요. 4. 날씨가 좋아서 걸어왔어요. Okay, so isa pa po, makinig. 회사에서 기차역까지 어떻게 가요? 1. 회사가 집에서 멀어요. 2. 기차역에서 버스를 탔어요. 3. 지하철 2호선을 타고 가요. 4. 날씨가 좋아서 걸어왔어요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung narinig mo na maayos yung question, yung sabi, 어떻게 가요? 어떻게 가요? So yun yung huling sinabi. So kahit dun ka lang mag-focus. So tingnan mo kung ano yung tense ng verb na ginamit and ano yung question word na ginamit sa tanong. So pwede ka makakuha dun ng clue kung ano yung hahanapin mo sa sagot. So kung di talaga naintindihan, ito po yung sinabi. 회사에서 기차역까지 어떻게 가요?
So, translate natin. So, 회사 meaning company, workplace. Yung eso, from, simula. Kichayok. So, kichayok, ibig sabihin is train station. Merong kaji. So, kaji, ibig sabihin to, hanggang. Otoke, paano, how. Kayo, ibig sabihin to go. So, how do you go from company to train station? Ano ka pumupunta simula company hanggang train station? Kaya nga nasabi ko, mag-focus ka doon sa verb. Kung anong tense yung sinabi sa tanong. So, kung mapapansin po ninyo, naka-present tense po yan. So, hanapin nyo na po kaagad kung ano yung naka-present tense sa mga sagot. So, dalawa lang naman yung naka-present tense dyan. Number 1, saka number 3. So, dyan pa lang po is may pwede ka nang tanggalin sa mga options mo. So, 50-50 na lang yung pagpipilian mo. Dalawa na lang yan. So, yung tanong naman, otoke. So, yung tanong is paano. So, paano ka pumupunta galing sa company hanggang train station? So, translate natin tong number 1. So, tingnan natin kung sumasagot to sa tanong na paano. Sabi dyan, 회사가 집에서 멀어요. So, 회사 is company. Merong ga, which is a subject particle. 집 is house, bahay. Eso. Eso is a location particle. Pwede rin from. Moroyo, ibig sabihin po niyan, far, malayo. So, malayo daw sa bahay yung company niya. Company is away or far from our house. Sumasagot ba yan sa tanong na otoke? Paano? Of course, hindi po. So, X mo na yan. Correct answer is number 3. So, translate natin to. Sigurahin ko po muna. So, number 3. Sabi, 지하철 2호선을 타고 가요. 지하철 is subway. 2호선. So, 2호선, ibig sabihin po yan is line 2. So, sa South Korea po kasi napakaraming lines ng mga trains po nila. So, line 2 with object particle. And then, tago gayo meaning to go by riding. So, pumupunta ako sa pamamagitan ng pagsakay ng train or subway line 2. So, yun po ang ibig sabihin ng number 3. So, yun po yung sumasagot sa tanong na paano, otoke in Korean. So, that's the correct answer. So bakit kaya mali itong 2 and 4? So, translate na rin natin siya. Sabi dyan, 기차역에서 버스를 탔어요. Ibig sabihin, I ride bus from the train station. Sumakay daw siya ng bus galing sa train station. So, naka-present tense yung tanong. So, hindi ka dapat sumagot ng ibang tense dyan. Ang tinatanong din, 회사 eso, meaning galing sa company. Hindi galing sa train station. So kaya po siya naging mali. Next, number 4. 날씨가 좋아서 걸어왔어요. So 날씨 is weather, panahon. 좋아서. So ibig sabihin dahil daw maganda. Because the weather is good. 걸어왔어요, meaning I came by foot. Or naglakad daw siya, past tense. So naglakad daw siya dahil maganda yung panahon. So again, hindi po yan sumasagot sa tanong na paano ka pumunta galing sa Wesa hanggang train station. So kaya rin po siya naging mali. Dito naman tayo, 4 and 5. So yung instruction po dyan is 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Ibig sabihin lang po niyan is makinig sa kasunod at piliin yung pinakatamang karugtong na salita. So, pipiliin lang natin dito sa choices yung proper or tamang response doon sa sasabihin sa audio. So, makinig pong mabuti, ipi-play ko na po. 4번부터 5번까지. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번. 근처에 지하철역이 있어요? 1. 오늘도
버스를 타고 왔어요. 2. 저는 매일 지하철로 출근해요. 3. 여기에서 잠깐만 기다려 주세요. 4. 지하철역은 없고 버스 정류장은 있어요. Okay, sa isa pa po, makinig mabuti. 4번. 근처에 지하철역이 있어요? 1. 오늘도 버스를 타고 왔어요. 2. 저는 매일 지하철로 출근해요. 3. 여기에서 잠깐만 기다려 주세요. 4. 지하철역은 없고 버스 정류장은 있어요. Okay, so ano kaya yung sinabi sa audio? Kung narinig mo yung isoyo sa dulo, so nagtatanong kung meron bang something. So pwede mong gawing clue yan sa pagsagot. So, kung di talaga naintindihan, ito yung sabi sa audio. 근처에 지하철역이 있어요. So 근처 meaning po niyan is nearby. Merong location particle. 지하철역, so 지하철역, subway station. Merong subject particle and then 있어요, to have, to exist. Sabi dyan, meron bang subway station sa malapit? So nakita mo to, tanong is meron. So dapat yung isasagot mo is either meron or wala or hindi mo alam. So ganun lang yun. So number 1, translate natin. Ano bang sabi dito? Sabi, 오늘도 버스를 타고 왔어요. So 오늘도 ibig sabihin ngayon din. So even today, yung 오늘 kasi is today, yung do yung even. Pwedeng din, to, or also sa English. 버스. 버스 is bus with object particle, and then 타고 왔어요 meaning to came by riding naman to. So sabi niya, I came by riding a bus today also. I came by riding a bus even today. So ngayon din daw ay dumating siya sa pamamagitan ng pagsakay ng bus. So yun po yung ibig sabihin ng number 1. So hindi po yan sumasagot sa tanong na meron ba. No. So malayo. Sa X po yan. So yung sinasagot ng tanong is 어떻게. 어떻게 왔어요? Next, number 2. 사비, 저는 매일 지하철로 출근해요. So 저는 is I, 매일 is everyday. 지하철 is subway. Merong 로, so ibig sabihin using or by. Sa pamamagitan ng. 출근해요, ibig sabihin go to work. So I go to work by subway every day. I go to work by subway every day. Hindi po yan sumasagot sa tanong na meron, kaya epis po yan. Again, yung sinasagot niyang tanong is 어떻게. 어떻게 출근해요? Next, number 3. 여기에서 잠깐만 기다려 주세요. 여기 is here, dito, here. Merong eso, so eso is location marking particle. 잠깐만 is for a while. For a while, saglit lang. In a moment. 기다려 주세요, meaning please wait. So, ibig sabihin niyan, please wait here for a while. Pakihintay dito ng saglit. So, hindi, again, sumasagot yan sa tanong na, isoyo, meron ba? Is din po yung number 3. The correct answer is number 4. Kasi yung sabi dyan, 지하철역은 없고, 버스 정류장은 있어요. Ibig sabihin, 지하철역, subway station, merong topic particle, and then 없다. 없다 meaning wala. Merong go, and 버스, ibig sabihin bus, and then 정류장, ibig sabihin po is stop. Mga bus stop, 버스 정류장, bus stop. 있어요, ibig sabihin meron. So sabi niya, meron daw bus stop, pero walang subway station.
So yan yung sumasagot doon sa tanong ng babae. Kung meron bang subway station sa malapit. So yung clue nyo dyan is Isoyo. So dito lang naman, yung merong Isoyo and Opsoyo. Meron or wala. So yun dapat yung sagot na hahanapin po ninyo. So kung minsan, yung isasagot is Mulayo and then may ibang karugtong. So yun po, yung pwede nyong gawing clue dyan. So correct answer is number 4. Dito po tayo sa last question, number 5. Sa makinig pong mabuti. 5번. 다라 씨, 오늘 회사에 왜 늦었어요? 1. 회사까지 어떻게 와요? 2. 내일 일찍 올 수 있어요? 3. 비가 와서 차가 막혔어요. 4. 지하철로 갈아타고 왔어요. Okay, so isa pa po, makinig. 5번. 다라 씨, 오늘 회사에 왜 늦었어요? 1. 회사까지 어떻게 와요? 2. 내일 일찍 올 수 있어요? 3. 비가 와서 차가 막혔어요. 4. 지하철로 갈아타고 왔어요. Okay. So again, dapat nag-pay attention ka doon sa question word and doon sa tense ng verb or adjective sa tanong. Kasi again, pwede mong gawing clue yan sa pagsagot. So, kung narinig mong maigi, naka-past tense yung tanong. Sabi kasi, 하라씨, 오늘 회사에 왜 늦었어요? So, 왜 늦었어요? So, yung tanong is why, bakit? So, why yung tanong? So, maghahanap ka ng reasoning sa sagot. Maghahanap ka ng dahilan niya. Yung tense, yung adjective is past tense. Osoyo, past tense. So, sabi, why are you late today sa company? Mr. Dara or Miss Dara? So, bakit ka na late? In Tagalog. Bakit ka na late today, Miss Dara? So, hanapin mo na agad kung alin yung mga naka-past tense sa choices. So, dalawa na lang naman yan. Yung 3 tsaka 4. Kaya X mo na yung 1 and 2. And then, hanapin mo naman kung alin yung sumasagot sa tanong na bakit. Isa-isahin po natin. Sabi sa number 3, Higa waso, 차가 막혔어요. So, nakita mo na yung waso. So, di ba yung aso, oso, or heso, reasoning yan, meaning because. So, nagdadahilan. So, dahil daw umulan, kaya daw traffic. So, nagbigay siya ng dahilan kung bakit siya na-late. Dahil daw umulan, kaya daw traffic. So, that's the correct answer. Basta we yung tanong, malamang merong aso, oso, heso yung hanapin mo sa sagot. So, tingnan natin tong number 4. Bakit kaya siya naging mali? Sabi, 지하철로 갈아타고 왔어요. 지하철, again, subway. Merong ro, ibig sabihin po niyan is to or towards, pwede rin by, pwede rin using. Karatada. So, karatada, ibig sabihin po niyan is transfer. Transfer, yung paglipat. No? So, sa South Korea po kasi pwedeng ganon, yung ilipat ka sa line 1 to line 2 or sa bus station to train station. So, karatada ang tawag to doon. So, yung who, and, pwedeng and then, yung wasoyo naman, came. So, ibig niya pong sabihin is nag-transfer daw siya ng subway and saka siya dumating. So, I transferred to the subway and I came. So, yun yung sabi niya. So, again, hindi po yan sumasagot sa tanong na why, bakit. Hindi naman siya nagbigay ng reasoning. So, sinasagot niyang tanong is, otoke wasoyo? So, paano ka dumating? So, yun yung question na sinasagot niya. Kaya po naging mali yung number 4. So, translate na rin natin tong 1 and 2. Sabi dyan, Wesa kaji otoke wayo.
So paano daw siya dumating hanggang company? So again, diyan sumasagot sa tanong na bakit. No? Number 2, neil, iljig, ulsu, isoyo. So neil, ibig sabihin tomorrow, iljig meaning early, maaga. Yung verb dito is uda meaning to come. Meron lang elsu, isoyo meaning can you, since nagtatanong siya. Kaya mo ba or pwede ka bang in Tagalog? So pwede ka bang pumasok ng mas maaga bukas? Can you come early tomorrow? So yun yung ibig sabihin sa number 2. So mali iyang number 2. Again, nagtatanong bakit ka na late? So hindi po siya sumasagot sa tanong na iyon. So again, correct answer is number 3. Make sure din po na pakitake note yung mga vocabularies na na-discuss natin. Again, malaking tulong po talaga yan sa inyo sa exam. So continue nyo lang po yung pag-memorize and pag-practice ng sagot ng mga ganitong tanong para pagdating sa exam, isanay na po kayo. So if you have questions, message nyo lang po ako. And like and follow our page lang po para sa mga ganitong klaseng lesson. So hanggang dyan po muna. Anyong!